Magandang hapon mga kaola. Ayan. Magkokomento lang ako tungkol dun sa nangyari dun sa raid ng anti-cybercrime at na ibinlag ni Rendon Labrador. At kinakasuhan daw si Rendon Labrador netong mga suspect na mga OLA agent. Ayan. Dahil sa hindi pagbablar doon sa mga mukha ng mga agent na ipinost ni Rendon Labrador. Ngayon, makatarungan ba kung makakasuhan si Rendon? So, sa batas kasi talagang bawal nga raw. Pero sa tingin ba ninyo kung ang isang OLA agent na ang mga ginagawa ay ipinopost ang mga OLA victims sa social media, selfie, hinaharas, minumura, hinihiya sa mga kakilala, at ngayon nang sila ay mahuli, nagre-react sila. Dapat naisip din itong mga OLA agent na pinasok nila yan. Darating ang oras talaga na mahuhuli sila at maaaring mangyari ang ganitong sitwasyon. So, ano ang inaangal nila? Para sa akin, wala silang karapatan na magreklamo dahil sila mismo ang gumagawa ng ikasisira nila. 'Di ba? Pinasok nila yan eh. Dapat inisip nila yan magiging consequences ng mga actions nila. At tulad yan, isa si Rendon ngayon sa mga kausap ng ating mga leaders, mga taga-naalik na tumutulong ngayon si Rendon sa ating mga leaders ng mga OLA victims community. So parang kung siya ay makakasuhan dahil lang sa pag-post niya, pag-vlog niya, okay lang sana. Kung yung na-raid yung na-operation ng anti-cybercrime isang ordinaryong raid lang. Ito po ay OLA agent. Ayan. Na nanghaharas, namamahiya, ipinopost sa social media ang mga kliyente nila. So sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo, kayong mga OLA victims ay may karapatan na mag-react etong mga demonyo na mga OLA agent na to? Ayan. Sa tingin ko, alam ko na ang sagot ninyo dyan. Ako man nalulungkot dahil mukhang magkakaproblema ang ating mga kaibigan lumalaban dito sa online lending. Alam nyo, mukhang gumagana ang makinarya nitong mga online lending. Sana wag siyang pabayaan, si Rendon, ng ating mga anti-cybercrime. Dahil mukhang humahanap ng butas etong mga OLA company para makasuhan etong mga lumalaban sa kanila, which is hindi rin naman makatao na sila ay makasuhan dahil sa pag-i-expose sa maling gawain nitong mga OLA agent na kumitil na ng maraming buhay at sumira na ng maraming buhay, naging dahilan ng depresyon ng napakarami nating kababayan. So, yun na lang sana ang tignan. Kaya
sana may mga circumstansya na tignan dito, di ba? Kasi from the start, alam ng all agent yung pinapasok nila, di ba? From the start, alam nila na hindi tama yung ginagawa nila. Hindi dapat umiwas na sila. Hindi na nila pinasok yan. Ngayong narrate sila, bobeltahan nila yung mga taong kasama sa mga nag-expose ang kanilang mga karumal-dumal, mga tawag doon, mga kahayupan na mga gawain. So siguro iniisip nitong mga Ola company nito na sa pamamagitan ng ganito, marami sa ating mga media, mga vlogger, sa ating mga leaders ang matatakot na sa kanila. Dahil pagka sila ay nahuli at ganyan na nangyari, pwede nilang kasuhan. So tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Pero isa ito sa update na narinig ko kanina sa balita tungkol kay Rendon Labrador at nung sa nangyari sa anti-cybercrime. Sana yung consideration din naman na yung actions ng mga OLA agents na to tignan yung kanilang mga actions, kung sila ba karapat dapat na mabigyan ng konsiderasyon na magreklamo, samantalang yung mga pinopost nila sa social media kung saan nila pinopost nila ang mga muka nitong mga nangutang, hindi nila isinaalang-alang ang mga kapamilya, yung mga tinakot nila at mga nanginig sa takot, napapatayin, yung mga trauma na dinanas nitong mga ating mga OLA victims community. Dapat tingnan din yan, kasi dapat balansehin din yun yung actions na itong mga OLA agent. Kaya ang masasabi ko lang sa mga OLA agents, pinasok nyo yan, sana umpisa pa lang inisip ninyo yung kahinatnan nito na darating at darating ang oras na matitimbog kayo. Pagkatapos ngayong natimbog kayo, hihingi kayo ng inyong mga karapatan, samantalang yung mga karapatan na yan ay hindi nyo ibinigay sa inyong mga kliyente. Bagkus sinadlak nyo yung iba dyan sa pagpapakamatay, sa depression. Kaya kayong mga OLA agents, isa lang masasabi ko sa inyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo, pati na rin po yung sa mga amo nito, na karamihan ay mga Chinese at mga local na nagpapautang online. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, talaga sobrang kapal ng mukha nyo. Dati pang ganyan humahanap kayo ng mga butas kung paano nyo masusupo etong mga lumalaban sa inyo. Kaya huwag kayong pakakampante, kayong mga OLA agents, kayong mga OLA company kayo, dahil may katapat kayo, may karma, tandaan niyo yan. Yung mga ginagawa ninyo, alam nyo sa sarili nyo na mali kayo, alam nyo na mali kayo, pero pilit nyo hinahanap yung inyong katwiran kahit mali, diba? Para sa akin, kayo ang mali, walang mali kay Rendon Labrador. Kaya saludo ako sa iyo, Rendon Labrador. Tuloy mo lang ang laban mo, hindi ka nag-iisa, marami kang kampi, gaya ng ginawa ko. 8 years akong lumaban dyan sa mga. Maraming salamat sa iyo at saludo ako sa iyo, kay Rendon Labrador, pati na sa ating anti-cybercrime ng PNP anti-cybercrime ng crime. Okay, kaya tayong mga OLA community, OLA victims community, maging mapagmatyag tayo. Siguro nasa atin na lang, alam naman natin sa sarili natin yung mali, yung tama at mali, alam natin sa sarili natin. Sige guys, magandang hapon sa inyo lahat.
At bihira nga ako mag-live ngayon kasi katulad niya, masama ang pakiramdam ko. Kaya sumagbit nga ako mag-live, umuulan pa dito, pumarada lang ako sa meron. So maraming salamat at binabati ko rin ang ating mga kasamahan dito sa ating mga group leaders, iba't iba nating mga grupo ng mga lumalaban sa mga loan shark o online lending na nagtayo rin ng nagsama-sama dito sa isang alliance, ang National Alliance Against Lending Injustice and Cybercrime. Sige po, bago ako ubahin, maraming salamat po, binabati ko yung lahat at tuloy lang po natin ang laban. Salamat po.